Masarap. Thank you, Jesus. Mainit po magpalamig muna. Sa biyaya ng Panginoon. Siyempre, all of the things sa biyaya ng Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Masarap ba ito? Masarap. Nag-message. Inom tayo ng Pepsi. Ay, Pepsi! Coke! Sorry, Coke. Thank you, Jesus. Sabay ganun eh. Ayun. Thank you. Morning. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Basta kaya tayo. Let's
have something from the words of the Lord Jesus Christ, the Holy Bible. Ano bang babasahin ko? Nge! Ano nga ba? Yung. Okay, let us be reminded na lahat sa mundo temporary, no? At syempre si Jesus lang ang permanent. Kaya sabi dito, 1 Peter chapter 3 verses 7 to 9. Sabay ganun eh. Sabi dito, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Tama nga naman. Sabi pa, and above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Be hospitable to one another without grumbling. Ayun. Be hospitable with one another. Pag may kapatid tayo sa Lord na alam naman natin, na discern natin na nangangailangan ng help, we should help them. Yan ang sabi ng scripture sa atin. Dahil hindi naman dahil sa kung ano paman, kundi dahil they also belong to Jesus and they also behold to the household of faith. We have one home, that is itong katawan natin, no? Naka-indwell dito ang Holy Spirit ng maborn again. So, yun ang katotohanan diyan. Kaya, yes, continue tayo. Siyempre, sa pag-aaral ng kanyang banal na salita, the Holy Bible. At, i-share natin yung salvation. Naligtas tayo dahil sa ginawa niya sa krus, hindi dahil sa kung ano pa man ang mabubuting ginawa natin. We cannot, good works cannot save anything or anyone. Okay? Ang tanging nagligtas lang sa atin ay ang biyaya ni Kristo na ipinamalas niya natin. Pinakita niya nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Okay? At pag tinanggap mo na ang kanyang libreng alok ng kaligtasan, therefore you are saved. Simple. Paniniwala kami yung ginawa niya sa cross. He died, gave His life. Si Jesus nakapako po sa cross ng 9 hours. From 9 a.m. namatay siya ng 3 p.m. 6 na oras na singkad para sa anak ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan. That's great love. Matinding pag-ibig na hindi pwedeng pantayan o pamarisan ng kahit na sino pa man. Perpekto ang pag-ibig ni Christ. Only the love of Jesus is perfect. That's why the love of Jesus na meron sa atin, ang tawag agape. Agape means the perfect kind of love that only God can give towards mankind. Hindi ka pwedeng mahalin ng tatay mo, ng nanay mo, ng perpekto. Lalong hindi ka pwedeng mahalin ng asawa mo. Maya-maya magtataksil sa'yo yan, di ba? Pero ang Diyos, si Jesus, perfect ang pag-ibig niya. Grabing pag-ibig, walang katulad na pag-ibig. Pag-ibig ni Jesus na nag-uumapaw sa ating mga puso. Pagpakailang-kailang pa man. Yan ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him will not perish, but will have eternal life. Thank you sa panonood po ninyo ng aking pagkain ng hamburger at pag-inom ko ng Coca-Cola at pagbabasa natin ng Bible. Naway nag-enjoy kayo at na-bless at the same. Magkaibang level po ang ating channel sa biyaya ng Panginoon.